Okay lang po ba, sir, kahit may wala pa po? Okay. So, wait lang pala yung search. Okay. Okay. So, good morning sa inyo. Ako si Ron Yoral Caperal na magre-report about sa uses of computer networks. Okay. So, dito sa topic na to ay mapapoint out at malalaman natin bakit ang mga tao o lahat tayo ay may interest sa computer networks at kung para saan ba ito nagagamit. Kasi kung walang tao ang nagkaka-interest dito at hindi nila nakikita ang magandang nagagawa nito, konti lang sa mga ito ang nagawa, konti lang ang mga gumagamit, at hindi gantong kaunlad o ka-success ang computer networks. Katulad na lang ng ginagawa natin ngayon na nagre-report ako sa inyo, nagbibigay ng information kahit na nasa iba't iba tayong bahay. So, parang magka-separate tayo. So, umpisahan ko ang aking topic na paggamit ng computer network sa mga companies. Then, magumubon tayo sa home networking at yung pag-unlad o pag-usbong ngayon patungkol sa mobile users at social issues. Okay. So, umpisahan natin sa business application. Karamihan o halos lahat ng mga company ay meron silang malaking bilang ng computer. So, bakit marami? Example ay yung company na ito ay may tigi-isang computer sa bawat employee or worker na hawak nila. Yung isa taga-design, so may sarili siyang computer para doon. So, yung isa naman taga-gawa o sulat ng brochure at may taga-gawa din ng payroll. Ngunit maaaring baguhin ito ng management at mapagdesisyonan na ipag-connect na lamang lahat sila upang ipamahagi o maibigay yung mga information sa loob ng company na yon. Sa madaling sabi, ang pinopoint out natin dito o ang issue sa company na ito is yung resource sharing nila. So, nakalimutan ko pala sabihin na yung laman ng PPT ko is puro image lang or illustration lang na sinasabi ko. Yung mga kasi yung mga laman ng report ko is parang pakwento lang or parang puro example lang. Sinabi rin ni Sir nung nakaraan na meeting na wala naman siyang technical, so hindi kayo mahihirapan na intindihin kahit nagsasalita lang ako. So, next. So, ang goal ay maging available yung mga programs, equipment, at pati na rin yung mga data sa kahit sino sa company. So, ang example nito ay sabihin natin may isang group ng office workers na nag-share ng iisang printer dahil hindi naman nila kailangan ng private printer pa. So, ang high volume network printer ay mas mura, mabilis at madaling i-maintain kung ikukumpara natin sa maraming individual printers na hindi naman kailangan ng mga bawat workers. So, gayunpaman, siguro ang mas mahalaga bukod sa pag-share ng physical resource katulad ng printer at tape backup system ay yung sharing information. Maliit man o malaking kumpanya ay masyadong nakadepende sa computerized information. Karamihan sa company ay mayroong customer records, product information, inventories, financial statement, tax information, at marami pa. Kung lahat ng computer na ito ay sabihin natin biglang namatay, maaaring ang isang bangko ay hindi tatagal ng 5 minutes, ang isang modern manufacturing plant o factory na may computer-controlled assembly line ay hindi rin magtatagal. Kahit ang maliit na travel agency o ang three-person law firm ay masyado nang nakadepende sa computer networks para sa mga employee nito na need i-access yung mahalagang information at document ng instant. So, pagka-click lang, makikita agad nila yung gusto nilang information at documents. So, sa mga maliliit na kumpanya, maaaring may isang office lang sila o nasa isang building lang. Pero paano naman yung mga malalaking kumpanya? So, yung office nito, yung computer at yung mga ibang employees nito ay maaaring nasa iba't ibang bansa o lugar.
So, gayunpaman ang isang salesperson na nasa New York ay may kailangan o may need i-access sa product inventory database doon sa Singapore. So, malayo 'yon. So, may networks tayong tinatawag na VPNs o Virtual Private Networks na maaaring gamitin upang mag-join sa individual networks ng iba't ibang mga site sa isang extended network. So, sa madaling salita, ang isang user na may kailangan na data sa 15,000 kilometers away from New York to Singapore, hindi niya na hindi na siya mapipigilan nito na i-access yung data na kailangan niya. So, madali niya na itong makuha at para bang nasa isang lugar lang yung pinagkuhanan niya ng data. Sa madaling salita, ang information system ng kumpanya ay binubuo ng isa o higit pang mga database na may information ng isang kumpanya at ilang mga empleyado na kailangan ma-access ang mga ito ng malayaan. So, sa nakikita niyong model, yung data ay nakastored sa powerful na computers na tinatawag na servers. Kadalasan ng mga ito ay nasa gitna at mini-maintain ng isang system administrator. Sa kabila nito, ang employees na may isang simpleng machine na tinatawag na clients sa kanilang tables na kung saan ay maa-access nila kahit na malayo ang mga data. So, yung client na sinasabi dito ay hindi yung isang tao na parang customer na yung client sa company niyo, ganun, kliyente. Kundi yung client na sinasabi natin ay yung machine na computer o yung user nito. Yung client at server ay magka-connect sa pamamagitan ng network. So, ang arrangement nito ay tinatawag na client-server model. Ito ay ginagamit at nagiging batayan sa paggamit ng network. Ang isang example nito ay yung web application na nagge-generate ng web pages based sa database at magre-respond sa request ng client o user nito na maaaring mag-update sa database. So, yung client-server model ay applicable kung yung client at server ay nasa isang building at ito ay nabibilang sa parehong company. At pati na rin sa magkalayo sila, example ay yung tao na nasa bahay ay mag-access ng page sa World Wide Web. Kung ikukumpara natin sa model, yung web server ay yung server at yung tao naman sa bahay ay yung client. Under most condition, ang isang server ay kayang humawak o mag-handle ng maraming clients. Sabihin natin hundreds or thousand ng clients nang sabay-sabay. So, kung titingnan natin ang details ng client-server model, may makikita tayong dalawang process o running programs na involved dito. Una ay yung client machine at yung isa naman ay yung server machine. Ang communication ay nabubuo kapag ang client ay magsasend ng message sa network at dadalhin sa server para iproseso ito. Ang client ay maghihintay ng reply message at kapag si server ay nakuha ang request ni client, ipe-perform niya ang requested work at kukuhanin ang requested data at magsisend dito ng data ng reply. So, yung message na ito ay makikita natin sa pangalawang model. Ito yon, yung pinapresent ko yan. So, ang isang goal ng pag-setup ng isang computer network ay may kinalaman sa mga tao sa kumpara sa information o kahit ng mga computer. Ang computer network ay kayang magbigay ng malakas na communication medium sa mga employees ng company. Halos bawat company na may dalawa or more na computers ay may email o electronic mail, na kung saan yung mga employees nito ay nagagamit upang makipag-communicate sa araw-araw. Mas makapadali din ito sa, sa boss dahil kaya niyang mag-send ng same content sa lahat ng kanyang mga employee sa pamamagitan lang ng pagpindot niya ng button. So, pinabla ko tubig. Okay. So, ang pag-uusap sa telepono ng mga employees ay dahil din sa computer network yon at sa pamamagitan ng phone company. So, ang technology na ito ay tinatawag na IP telephony o Voice over IP, VoIP. Kapag ginagamit ang technology ng internet, ang microphone at speaker ay nabibilang din sa VoIP phone o sa computer ng employee. Nakikita ito ng company bilang magandang way para makatipid sa kanilang mga telephone bills.
So, yung iba ding magandang nagawa pa tungkol sa communication ay nagawa dahil sa computer networks. So, yung video, yung mga audio ay napagsama upang para tayo ay makapag-meeting. So, ngayon, may nakikita kayong video at naririnig niyo ako. So, ayun nga, ginawa yung video at audio upang makapag-meeting at magkarinigan yung mga employee kahit na nasa malalayong lugar sila. So, sa ganitong paraan ay maganda dahil nakakatulong ito upang mabawasan yung mga bayarin nila para sa mga travel at yung mga oras na gugulin nila sa pagpunta nito sa meeting place. So, next naman natin is yung desktop sharing. So, yung desktop sharing din ay nakakatulong para makita ng mga employees sa malalayong lugar yung nasa computer screen na hindi ipakita. Mas madali ito kung ikukumpara mo sa dalawang tao na nagbabasa lang at nagsusulat sa isang blackboard at gumagawa ng report nila. So, parang nag-share pa sila doon kung ikukumpara natin dito. So, kung yung isang tao ay may binagos documents ng company, ay makikita din ng iba na nabago ito. Kasi sa hintayin nila ng ilang araw yung message na nabago na pala yung document na iyon. So, yung ganitong pagbabago ay mas napapabilis at napapadali ang gawain ng mga malalayong employees na kung saan dati ay parang imposible yon. So, nakakatulong din ito sa telemedicine na kung saan ngayon ay nagagamit na yung pagmamonitor ng mga nurse o doktor sa kanilang pasyente kahit na malayo ito. So, yung parang nauso ngayon sa online or mga may application na yung parang online checkup. So, yung pangatlong goal naman natin is yung computer network patungo sa business application. So, yung business application ay yung paggawa nila ng business electronically. So, especially sa customer at suppliers nila, ang ganitong model ay may tinatawag nating e-commerce o electronic commerce. So, ayun yung mga online shopping o yung mga bookstores online, yung mga retailer. So, dito. So, ito naman yung mga customer ay nagugustuhan na mag-shopping na lang sa bahay nila kaysa sa pupunta pa sila doon sa mismong store at doon pa lang sila parang magbo-browse. So, maraming company na din ang nagpo-provide ng kanilang mga catalog para sa products at services nila online. So, that's it for business application. Pasok naman tayo sa home application. Okay. So, ito si nine ito si Ken Olsen. So, noong taong 1977, si Ken Olsen ay presidente ng Digital Equipment Corporation at top 2 o pangalawa siya bilang computer vendor sa mundo. So, yung panguna doon is yung IBM, isa din siyang machine corporation. So, balik tayo ulit kay Ken Olsen. So, tinanong siya why digital was not going after the personal computer market in a big way. So, tinanong bakit daw yung digital ng personal computer ay hindi masyado ng pinursue or binenta sa merkado. So, ang sagot niya is, there is no reason for any individual to have a computer in his home. So, tama naman siya kasi para ang kaninang usapan lang natin ay parang mas nagagamit to for business or para sa mga company lang. So, pwede naman yun sa home application kung para lang sa mga worker na need gumawa sa kanilang mga bahay. So, sinabi niya yon noong taong 1977 pa. Pero nung dumaan yung mga taon, maraming tao ang mga bumili ng mga computer para sa home use nito. So, bakit? Para sa word processing, yung mga Word,
Excel, PowerPoint, mga ganun. At para sa games, so mga paglalaro. Pero nitong mga taon, o especially nung nag-pandemic, 'di ba, ay nagbago ito dahil yung pinaka-reason bakit kailangan ng mga tao yung computer sa bahay nila ay dahil sa internet access. So, ang ilan sa mga dahilan sa paggamit ng internet for home use ay yung access to remote information. Yung pag-access ng info sa ibang lugar kahit na nasa bahay ka lang. So, yun na rin pumapasok yung person-to-person communication, yung ginagawa natin ngayon. Interactive entertainment, yung mga games, music, movies, yung electronic commerce kahit hindi naman pandemic ay makikita natin ang importance ng computer for home use. So, in example ko lang yung pandemic dahil dito natin mas nakita yung kahalagahan nito ng computer, yung advantage nito since lahat tayo nun ay nasa lockdown. So, example yung mga interactive entertainment, syempre, nakakulong tayo ay lang yung parang libangan natin. E-commerce, syempre, hindi basta-basta tayo nakakapag-shopping sa labas. So, sa bahay lang natin ito nagagawa. So, parang nagagamit natin ng nagagamit natin ng sobra yung internet sa panahon ng pandemic. So, kahit hindi naman pandemic ay ma-appreciate natin yung internet. So, ito nga yung sinabi ko kanina. Access to remote information, person-to-person communication, interactive entertainment, electronic commerce o e-commerce. So, pasok tayo sa access to remote information. So, ang access to remote information ay nahahati sa ibang paraan. Maaari ito ay ang paggamit ng World Wide Web para sa information o for fun lamang. So, information about arts, business, cooking, government, health, history, hobbies, patungkol sa science, sa mga sports, travel, at yung iba pa. So, maraming mga newspaper na nasa online ngayon na pwede natin tingnan at basahin. Posible na rin nating mahanap yung gusto natin about sa mga korap na politiko, yung mga fire incidents na malapit sa atin, yung mga sabihin nating scandal na mga celebrities, yung epidemics na nagaganap sa mga ibang bansa at iba pa. So, maaari din natin na ma-download ang gusto nating article para mai-print ito at basahin habang nagbe-breakfast tayo. So, parang ginawa natin dyaryo. So, sa ganitong pangyayari, magdadahilan nito upang mawalan ng trabaho yung mga paper boys. So, di ko lang alam if uso yung paper boys dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa may paper boys yun. So, ayun nga kahit dahilan nito ng pagkawala ng paperboy, parang mas convenient pa to dahil malaking problema yung distribution sa sa production chain. So, marami na ding nag-publish o naglagay ng kanilang mga journals at magazine online. At marami na ding mga grupo na agad na sumunod sa paglalagay nila online. Yung mga nakaprint na aklat ay maaaring hindi natin pansinin at may epekto ito sa mga printing press na maaari nang bumaba. So, yung example natin ay tungkol sa interaction ng tao at yung database na puno ng mga information na gusto natin. So, next naman natin is yung person-to-person communication. So, ang pangalawang category ay yung person-to-person communication. So, parang ito yung naging sagot ng 21st century patungo sa 19th centuries about sa telepono. So, yung email ay lagi na nating nagagamit sa pang-araw-araw. Pag-send ng audio para marinig natin sila. Pag-send ng pictures at video para makita natin sila. So, hindi natin alam kailan natin sila maaamoy. So, marami na din ngayon ang addicted sa instant messaging at noong 1970, ang Unix talk programs ay may ginawa na ang dalawang tao ay makakapag-send ng message sa isa't isa in real time. Meron din ay yung multi-version nito na chat room kung saan higit sa dalawang tao ay nakakapag-usap dito. So, meron din tayong worldwide news group o parang social media na kung saan may isang tao na magpo-post at yung mga subscriber o follower nito ay makakabasa nito. So, dito sa mga sinasabi ko ay parang pinag-uusapan or pinaplano pa lang nila or parang na
Dito pa lang nabuo yun po. Pero sa atin, parang naging successful na yun at matagal na nating nagagamit. So, ang isa pang type ng person-to-person communication ay tinatawag na peer-to-peer communication, na kung saan ang mga individual na bumubuo ng isang grupo ay maaaring makipag-usap sa iba pang mga grupo. So, ito yung illustration niya. So, ang iba pang communication-oriented application ay ang paggamit ng internet para sa telephone calls, video phone, at internet radio. So, pasok naman tayo sa interactive entertainment. So, yung interactive entertainment ay yung mga entertainment na hindi natin nagagawa sa labas kundi sa ano lang, parang sa bahay lang. Ganun. Na, so, ayun nga, interactive entertainment. So, kung gusto mo makinig, may Spotify na pwede access. So, kung gusto mo kumanta, meron sa YouTube na naka-1 at may lyrics. So, kung gusto mo naman may live television or may Netflix, if manonood ng movies, ganun. So, gusto mo makita yung Eiffel Tower, pwede mo i-search sa Google. Gusto mo maglaro, may Pac-Man, may Tetris, may mga MMORPG games na pwedeng makipag-interact sa iba pang player. May gambling at betting online. At pati na rin yung adult entertainment. So, meron tayo dyan, Corn. Okay. Pasok naman tayo sa e-commerce. So, ang last naman sa section ng home application ay itong ang e-commerce na kung saan ay karamihan sa atin ay nagbabayad through online, nagmamanage ng bank accounts natin at nag-shopping online. Na paniguradong higpit yung security ng networks dahil may money related na tayo dito. May money related na o may pinapasok na tayong pera. So, nagkaroon din tayo ng e-flea. So, ano yung e-flea? Electronic flea markets, online auction na pagbebenta ng mga second hand na kung saan malaking impact sa industry na unlike sa mga sa traditional e-commerce na client to server model. So, ang online auction ay peer-to-peer na yung consumers ay pwedeng mag-act as buyer or seller. So, para mas paintindihan natin, may illustration tayo dito about sa iba't ibang forms ng e-commerce. So, una is business to consumer. So, ang example nito ay pag-order ng books online, business to business. So, yung car manufacturer ay nag-order ay ang car manufacturer ay isang business na mag-order pa sa another na supplier nito which is business din. So, government to consumer, government distributing tax forms electronically. So, consumer to consumer, auctioning second-hand products online. So, meron pa isa peer-to-peer, so music sharing. So, tapos tayo doon sa home application. Pasok naman tayo sa mobile users. So, mobile computer o yung notebooks computer at yung personal digital assistants na tinatawag na PDAs. So, ayun ang pinakamabilis na pag-unlad sa segment ng computer industry. Maraming mga owner ng mobile computer ay may desktop machine sa kanilang office at gusto nila na nakakonik sila. Nasa bahay man o wala, o kaya nasa biyahe. Since imposible ang pagkakaroon ng wired connection sa mga sasakyan, marami nagkakaroon ng interest sa wireless networks. So, yung sinasabi natin na mobile computer, mga notebook computers, yung personal digital assistants, ayun yung parang cellphone na siya, maliit. So, maliit na siya. Pero may ano pa siya, mga keypad. At meron din sa gilid na parang mini ballpen na since hindi pa since parang ano pa siya noon, yung pang touch pa yon sa screen. So, may parang ballpen pa sa gilid na cellphone niya. Ayun pa yung ginagamit. So, bakit kailangan nila ng wireless network? So, yung common reason nito ay kahit wala tayo sa bahay o nasa biyahe tayo, need natin gumamit ng portable electronic equipment upang makapag-send ng mga calls, makapag-send ng mga email, makapag-browse sa web, at maka-access sa files natin. Gusto rin natin mangyari ito kahit saan, sa lupa man, mapatubig, o pati sa langit, para nasa
eroplano ka, ganun. So, example ay may computer conference ngayon at yung organizer ay nag-set up ng wireless network sa conference area nyo. So, kung sino man na may notebook computer at may wireless modem, mabubuksan lang nila to at makakonik agad nila to sa internet. Na para bang nagsaksak ka ng computer mo at yung wired network mo. So ayun, mas mabilis kung may notebook computer ka. So, other example nito ay yung pag-install ng wireless network sa mga campus para yung mga student ay nakakapagbasa ng mga emails, mga books, at yung mga, sabihin natin mga books sa library nyo, ganun. So, so, so yun nga, makaka-access sila dito kahit na nakaupo lang sila sa school grounds. Ganun. So, di na nila kailangan pumasok sa library para i-access yung mga books na kailangan nila basahin. So, malaking impact din to. Malaki ang impact ng wireless network sa mga trucks, taxis, delivery vehicles at iba pang mga manggagawa na pwedeng makontak kahit saang lugar. So, example natin yung taxi. Imbis na nakatambay sila sa isang lugar na maraming tao, syempre, gusto natin mag-abang ng mga sasakay sa atin. So, imbis na ganun yung mangyari, yung customer mo na lang ang tatawag sa'yo at isa-send yung destination point kung ilan sila at kung saan mo sila ipipick up. So, kahit na yung wireless network at mobile computer ay related, hindi sila magkakapareho. So, makikita natin ang pagkakaiba ng fixed wireless at mobile wireless networks. So, example ay yung isang traveler na nagsaksak ng kanyang notebook computer sa telephone jack ng isang hotel room. Mas mapadali ang kanyang paggalaw walang kahit walang wireless yung network. So, kabaligtaran nito, ang mga wireless computer ay hindi mobile o nakakagalaw. So, parang fixed lang siya sa isang ano niya. So, ang example nito ay isang company na may sariling lumang building na nagkulang sa network cabling. Gusto na makonect yung kanyang computer doon. So, ang pag-install ng wireless network ay masyadong matrabaho kung ikukumpara sa pagbili na lang ng isang box na may lamang electronics. So, bubuksan mo lang ito at isasak. So, sa ganung paraan, mas makakatipid ka dito kaysa sa kukuha ka pa ng mga manggagawa na maglalagay ng mga cables at magse-setup nito sa building mo. So, dahil ang wireless technology ay mas kumalat, maraming mga application at invention ang lumuwas. So, example nito is yung wireless parking meters. So, na magkakaroon ng advantage sa user at pati sa government nito. So, yung meters ay nag-accept ng credit o debit card na mas mabilis na verification nito through wireless link. So, kapag nag-expire na yung parking meter mo, i-check nito kung may nakapark pa na sasakyan sa pwesto nito. So, sa pamamagitan nun, paano niya i-check? Parang magpapatalbog siya ng signal dito. So, kapag may sasakyan pa dito, ire-report yung expiration meter sa police. So, yung US ay may gantong sistema at nakakakolekta sila ng malaking bilang ng pera sa mga lahat na lumalabag sa illegal party. So, isa pa dito yung food o drink vending machine. So, if mauubos man ang laman nito, hindi naman siya agad magre-restock na parang magic lang na. Pumapupuno agad ganun. So, need pa din natin tignan palagi kung naubos ba siya o hindi. So, kung naubos man, magre-restock tayo. Kung hindi, edi wala. Chinik lang natin. So, yung vending machine ay nagkaroon ng wireless report na kung saan ay makakapag-announce kung gaano pa karami ang laman nito. So, parang may inventory siya na nakakapag-detect. So, at malalaman kung ganong karami bang product ang need dali ng magre-restock nito. So, same aspect siya sa pagmamonitor ng kuryente at tubig na may check ang nakonsumo nito gamit ang wireless network. So, hindi na natin kailangan pang magpunta na may magre-read nito. So, may isa pang example nito ay yung wireless smoke detector na
makakapag-call agad sa fire department. So, kung ikukumpara sa mga nakikita natin na kapag nag-trigger yung smoke detector ay naglilikha lang siya ng noise. So, nonsense 'to kung naka-set up yung smoke detector na 'to sa bahay mo at yung sa bahay mo ay wala namang tao. So, mag-iingay lang siya. So, parang walang mangyayari kahit may sunog na. So, sa invention na ginawa nila ay kusa na siyang magre-report sa pulis kapag na-trigger 'yun. Okey. So, pasok naman tayo sa wireless network about sa cellphones at PDA. So, ayun yung binabanggit natin kanina. May keypad, meron pa siyang parang ano, parang pen. Okay, so yung cellphone at PDA na pinagsama sa maliit na wireless computer. So, yung unang attempt nito ay yung nakakapag-display ito ng mga web pages pababa sa mas maliit na screen. So, yung ganitong system ay tinatawag na WAP 1.0 o yung Wireless Application Protocol na nag-failed. Dahil sa maliit nitong screen, low bandwidth o yung mabagal at limited na pagpasa lang ng data sa internet connection. At pati na rin yung poor services nito. So, sa WAP 2.0 naman o yung Wireless Application Protocol, may bagong device at mas magandang services na. So, itong wireless PDA manufacturers at network operator ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makakuha ng small part ng e-commerce. So, tina-try nila makakuha lang ng small part nito na ma-apply yung tinatawag nating e-commerce nga. So, isa na nga dito ay yung paggamit nito sa banking at sa shopping. So, may idea sila na what if gamitin ito para magkaroon ng e-wallet o yung electronic wallet. At payagan nito para gamitin sa pagbabayad sa mga stores imbis na cash or credit card. So, at yung charge naman nito ay mag-a-appear sa inyong mga mobile phone bill. So, sa view ng store ay parang makakatipid sila dahil sa fees ng credit card company, gano'n. Makakatipid sila sa charge nito. So, pero may downside din nito na maaaring yung customer ay gamitin yung PDAs upang i-check yung presyo nito at pagkumparahin ang presyo sa kalaban nilang store, parang gano'n. So, since yung network operator ay may alam kung nasan si user, may services din na may location dependent. So, example is may gusto kang malaman na store nearby sa current location mo. So, diyan na din pumapasok yung mobile maps. So, meron na din tayong wearable computers. So, si IBM ay nag-develop ng Watch Orelo na nagra-run ng Linux at nakakonect sa internet na kayang mag-send at mag-receive ng email. So, sa future, marami na itong nagagawa like pagbibigay ng business card sa pamamagitan ng pagpapakita lang ng watch nila. So, pwede rin itong gamitin sa pag-access ng secure rooms na para bang credit credit card na may PIN code dito. So, walang katapusan ang magagawa ng isang smartwatch like ngayon na may heartbeat monitoring na. So, ang last natin is yung uses of computer network sa social issues. So, ang malawakang pagpapalala ng networking ay nagbibigay din sa atin ng mga bagong problemang mapa-social, ethical at political. So, nauso at masyadong gamit ang pagpapalitan ng message o kaya yung pagpo-post ng mga topic at pwedeng mag-comment o magbigay ng reaksyon sa mga ibang tao doon. So, kung tungkol lang sa mga aso, pusa yung pinag-uusapan, wala tayong problema doon. So, paano kung ang topic naman nila is yung mga masyadong ano na topic na
ayun nga yung politics, religion, o di kaya about pornography or sex, ganun. So, sa ibang tao, maaaring okay lang ang pinag-uusapan. So, pero sa iba naman maaaring makakasakit since may iba-iba tayong mga view doon. So, may sarili silang side about sa politics candidate, may iba't ibang paniniwala dahil may iba't ibang tayong religion. So, mas madali na din ngayon nakakasend ng high quality na image or video clips. So, mas offensive kung ito yung gagamitin natin para mag-post ng isang sensitive na topic about sa attack ng isang country, religion, or yung pornography nga. So, ito ay hindi katanggap-tanggap at dapat i-censor. At ang iba't ibang bansa ay may kanya-kanyang laws, syempre. So, okay. May mga tao na gustong kasuhan yung network operators dahil sila kasi yung responsable sa mga consent na kanilang dinadala. So, parang sa mga dyaryo lang na if may mali sa kanilang nilimbag, ay sila ang malalagot. So, same aspect lang yan sa network operator. So, yung network operator ay need mag-censor ng message o di kaya i-delete lahat pati lahat para lang mawala ang chance na makasuhan sila doon. So, kaya lang para nilang nilalabag din yung right of speech ng isang user. So, masasabi natin na yung debate ay nagpapatuloy pa din doon. So, meron pang isang issue na employee rights versus employer rights. So, yung employee at yung boss nito may nagaganap doon na issue. So, karamihan ng tao ay nagbabasa at nagsusulat ng email sa work. Ngunit yung employers o yung boss ay may rights na basahin at i-censor ang isang message ng kanyang employee at pati yung message na sinesend nito sa home computer. O parang yung boss nila parang nilalabag yung parang privacy since nababasa nito yung mga message na pinapadala ng kanyang employee. So, syempre bilang employee, hindi tayo agree sa ganong sistema kahit na mas mataas sa atin si employer. So, ganito din ang mangyayari sa school at students. So, noong 1994, ang Carnegie Mellon University ay ipinasara yung mga incoming message stream sa mga ilang grupo na may kinalaman sa sex dahil nararamdaman nila na hindi ito tama sa mga minor student. Okay. So, yung isa pang issue ay about naman sa government versus citizen. So, kung kanina is employee versus employers, dito naman government at yung citizen. So, yung FBI ay nag-install ng system sa internet service providers na makakasagap ng lahat ng incoming at outgoing na email. So, yung sistema na to ay tinatawag na carnivore. Ngunit hindi maganda yon sa public, kaya binago yung pangalan bilang DCS-1000. So, parang mas astig yun kaysa sa carnivore na parang hindi bagay. So, goal din nito ay mamonitor at mag-spy sa milyong tao at maaaring makahanap sila ng information patungkol sa mga illegal activities. Ngunit noong 4th Amendment ng US ay pinagbawal na ito at ay pinagbawal na ito ng walang search warrant. So, hindi na nila magagawa ito kung wala silang search warrant. Hindi na nila pwedeng hanapin yung mga information ng isang tao. So, okay. So yung government ay wala nang balak na magmonopoly sa pagbabanta ng privacy ng isang tao. Ngunit may mga iba pa ring mga sector na may mga gumagawa nito. So, pinagsasamantalayan pa rin nila yung gantong gawain. So, example nito ay yung mga files na tinatawag nating cookies na naglalagay ng web browser sa mga computer ng isang user. At nagbibigay daan sa mga company na i-track yung mga activities ng isang user sa cyberspace, mga credit card numbers, security numbers, at iba pang mga confidential info na pwedeng malik sa buong internet. So, another issues pa yung pagsisend ng isang email na may lamang active content. So, ano yan? So, ayun yung mga programs na mag-execute sa machine ng isang receivers. So, kung malalaman nyo, para siyang phishing na maaaring may lamang virus. So, ang identity theft ay malaking problema kasi
kaya nitong makakuha ng information ng isang user at makakuha yung credit card at other document nito. Since lumabas na nga din ang okay, ayan. Since lumabas na nga din ang pag-send ng music at video ay naglaganap na din sila for copyright violation. So, syempre laganap din yung parang pagnakaw-nakaw ng ganito. Okay. So yung mga lahat ng sinabi kong problema ay tungkol yun sa security. Tungkol yun sa information ng mga bawat user na maaaring makuha ng ibang mga tao. So, kung lahat ng mga message ay naka-encrypted at authenticated, mahirap gumawa ng mga illegal activities nun. So, what if ayun nga palakihin o pagandahin natin ang security. So, ang problema naman dito is yung mga hardware o software vendor na nagpapalagay ng security features at masyadong mamahalin o mapresyo at alam din nila na yung customer nila na bibili ay hindi basta-basta kukuha o gagamit ng ganoong features. So, idagdag mo pa na maaaring magkaroon ng problema or bug sa isang features. Kaya ang isang vendor ay magdadagdag pa ng another features nito sa kanilang program. So parang ganun lang yung scenario, paulit-ulit lang syempre. May mga lalabas na bugs or mga iba pang ano doon na kailangan nating pahigpitin pa yung security. So, ayun lang para sa aking report na uses of computer networks. So, kung titingnan natin kanina yung business application, home application, social mobile users at yung social issues. Yes. So, ayun lang po. Okay. Okay, so parang mahirap dito maggawa ng quiz. So, parang may naisip na lang ako na need yung sagutin as a quiz. So, hindi ko siya nalagay dito. Hindi ko siya nalagay sa presentation pero yung tandaan niyo na lang o isulat niyo na lang yung magiging quiz natin. So hindi ko alam ayun ba yung if ayun ba talaga yung magiging quiz ko or may ibibigay si Sir sa okay. So kay Sir na raw yung activity. Hmm. So ayun lang, pwede na tapos na yung report ko, pwede tayong mag-end ng meeting.